Alas 5 Diyos na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Diyos na, 1 Western Visayas na. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, gatututukan, subong sa One Western Visayas. Paggamit sang temporary plate sa motor vehicles, gin-extend sang LTO tubtub sa December 31. Pila ka mga driver, dismayado bangod madugay ang pag-release sang plaka. Sukot sa tubig, sang Basiwa Prime Water sa Bacolod City, bagasaka sang 4% mga konsumidor. Nagapanghakroy na. Madamo nga laptop kag gagamitan, nakastock lang sa warehouse suno kay DepEd Secretary Sani Angara. Pila ka mga manunudlo, nanugon. P-pop group nga Press Hit Play, nangin kabahin sang 40th Iloilo and Korea Friendship Day celebration. Ini ang GMA Regional TV. One Western Visayas. Mayong hapon, live sa GMA Iloilo Station. Ako si Gertrude Charlatan. Kao naman ninyo kapuso rin, Pretos Live din sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, paggamit ng temporary plates ng motor vehicles, gin-extend ng LTO tubtub sa December 31. Mga puso, pila ka mga driver desmayado sa mga car dealer bangod sa uyaya nga pagproseso sa ilang mga plaka. Nakatutok Zen Kilantang Sasa. Gin-extend sang Land Transportation Office Region 6 ang deadline sa pagdumili sa pag-usara sang improvised kag temporary plates para sa motor vehicles pareho sang four-wheeled nga mga salakyan, motorsiklo, trucks, lakipman ang off-road vehicles. Sa baylo nga September 1, ini ang ginisol sa December 31 sini nga tuig. May mga plaka pang ara sa muna ka line up for production. Lapin na sa mga motorcycle plates. No? Ang tuloy nga MP four-wheel dyan o why na giman niya backlog. No? Dugang pa sang LTO, wala sang rason ang mga motor vehicle owners nga hindi matakod ang mga plaka. Ilabi na nga na-release na ini sa mga car dealer. We just have to be fair. No? Kung natagaan na plaka, dapat ikapit na nila. Kaya luwas sa obligado sila nga ikapit na kaya ara na ilang available na ilang plaka. May mga security concerns kita, no? Kapit pa sa mga motorsiklo. Pila naman ka driver ang dismayado sa mga car dealer bangod sang uyaya sa pagproseso sang ila plaka. Si Mark Hill naka-temporary plate sa gihapon bangod wala pa mahatag sa iya ang license plate. Isa kami pag ganyan sugo nila, biya tanawa nyo lang ito, toto. Ito gino sila mismo may diferensya. Sila mismo wala ka pa kaluap. Ang van ni Fritz pulo na katuig nga nagabiyahe umpisa sang ginbakal sini apang tubtub subong wala pa sa gihapon sang license plate. Pero ano matabo iman na sa kasonay. Kasi kung muna pag-contact sa mo sa dealer, kami na mag-contact siguro para makuha ang original plate. Sa Bacolod City, handa naman ang Bacolod Traffic Authority Office sa pag-augment sa operasyon sang LTO sa paglampas ng deadline. Kung upod na mo ng LTO, yes, pwede kami kadakop with them. Pero like I said, wala na gani sa amon nga traffic citation ticket ang no license plate. So that is purely for LTO and HPG. Sa subong, ang nabili na lang ang mga plaka sa talatapan sang LTO amo ang cascading plates o kunang iga-issue sang ahensya sa mga salakyan nga balaklon pa lang. Nagpangabay naman ang ahensya sa mga car dealer nga i-release na gilayon ang license plates sang four-wheeled vehicles. Nahibaloan nga 25 na ka mga car dealer ang ginserbehan sang show cause order sang LTO 6 bangod sa delay sa releasing sa mga plaka. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga puso, sukot naman sang Basiwa Prime Water sa mga konsumidor sang tubig sa Bacolod City, magasaka sa masobra 4%. Pila ka mga residente sa syudad nagapanghakroy na. Yaring balita nga gintutukan. Santo sa nakasugtan sa joint venture agreement sa tunga sa Bacolod Water District kag private corporation nga Prime Water. Kada tuig, may ligwa nga magbataas ang sukot sa balayran sa tubig base sa inflation rate. Gani ang water distributor ang mapasakas ng 4.31% sa presyo sang kada cubic meter epektibo August 2024 nga billing nga pagabayaran sa konsumidor subong nga Setyembre.
Sa average consumption, sang konsumidor kada bulan nga 14 cubic meters. Lauman ang dugang nga 12 tubtob 13 pesos nga saka. Maskin kita, ang noodles nagsaka, ang bitsin nagsaka. It's just very fair man nga magsaka man ang aton nga partner sa paggamit Manila sang sini nga mga commodities nga nagsalalaka based on inflation. Sunod sa basiwa, humaling sang 2001. Ini ang unang ation nga nagpasaka sukot ang Water District. Yara sa 20.80 pesos per cubic meter ang sukot sa Water District. Posible man kuno magnubo ang sukot depende sa dalagan sa inflation sa pungsod. Sa next year, pwede na naman ni siya nga ma-adjust. Like say example, the rate was narrowed down. Ang duga nga sukot ang ginapakamalaod sang grupo nga Amlig Tubig nga mayor nga nagapamalabag sa JVA sang 2020. Bangon may duga nga palasanon, nagapangita na sa extra income ang mga padre de pamilya nga kulang nga daan ang ginakita para sa kinahanglanon sang ila pamilya. Wala tamay mo, kaya muna ang gusto nila mo. Makas lang gid makabuhi-buhi sa pamilya. Yung sa budlay sir di kung magtinamaran ka ti, way gid dapat maningwa gid sir nga makita kwarta sir. Sa pihak sang sakasukot, ginahulat gihapon kung saan mapatuman ang pasaling 24/7 water supply sa Basiwa Prime Water sa Bacolod City. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Mga kapuso, minilyon nga balor sa mga laptop kag libro sa DepEd 4 na katuig nga nakastock lang sa warehouse uno kay DepEd Secretary Oconsani Angara. Mga gamit ginakanugunan sa pila ka mga manunudlo. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Masobra 1.5 milyon kabilog nga mga kagamitan nga ginalakipan sang laptop sa kag mga libro ang nakastock lang sa warehouse sang logistics providers ang Department of Education. Ini ang ginbuyagyag ni Education Secretary Sani Angara sa ginhiwat nga budget hearing sang Committee on Appropriations para sa 2025 nga budget sang ahensya. Gintuad man ni Angara nga 4 na katuig nakapunsok ang mga kagamitan. Nagulat ako na 4 years old na pala yung mga gamit doon. Since 2020 pa po yung mga kagamitan doon. So we contacted the Air Force and others to help us remove. There are over 1.5 million items still in Carmona and other warehouses. So we're doing our best to get them out para hindi mag-deteriorate. Tuman ang pagkanugon sang pila ka mga school principal sa siyudad sang Iloilo sang mabatian ang balita. Una, gid ang hambal ko ay kanugon tan inahatag ina sa field kag nagamit sa mga teachers. But for now, as a school head, as a DepEd family, we will wait na lang for the investigation and clarification. Ang manunudlo nga si Jelly May natato na katuig sa serbisyo. Subong lang nga bulan nahatagan sang laptop halin sa DepEd. Nasubuan man sang nabatian ang impormasyon. Nasad gid ako sa tutuod lang kay maliban sa akon damo pa kami di sa central nga need gid sang new laptop. Kung i-survey mo di subong sa bilog nga central, pila na lang di ang teachers nga maayo ang laptop. Sa karon, wala pa nahibaloan kung sa diin kung tani nga rehiyon o kung school division natala na ihatag ang nakatenga nga mga kagamitan. Suno sa Superintendent sang DepEd Iloilo City, wala man sang delay ang central office sa paghatag sa mga laptop sa syudad. Sa pagkamatuod, sang 2023, 230 ka mga laptops ang nahatag sa central office, kag 45 naman subong nga tuig. Sa piyak sini, ginako sang division head nga nagakinahanglan sa giapon sila sang dugang nga laptops bangod nagadamo man ang mga personnel. So maguba na, ma-upgrade nila, pero it will not stay long. Kung mapadala sila, hindi kumpleto, may sila tag-5 lang, tag-10 lang, hindi enough sa itong mga teachers. May ara pagid kita nga need, do nga gina-fill ina sang local naman yan. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Duha ka persona nga ginapahay konektado sa pagpangawat sa mall sa San Carlos City, Negros Occidental na kuhaan sang suspected shabu kag mga armas. Nakatutok Aileen Pedreso. Nakabaton sang impormasyon ang kapulisan nga yara sa barangay Guadalupe, San Carlos City, Negros Occidental. Ang duha ka mga posible suspect sa pagpangawat sa isa ka mall sa tinalikdan nga bulan. Gilayon ginpadulungan sa kapulisan ang lugar sa tinalikdan nga Agosto 31. May valid para mapamata
mag-adjust. So, nagkanta kami balik. So, nalangkot kami sa mga sales. Apang sa operasyon, nakuha ng mga subject na Sanday alias Ronilo, 29 anyos, kag alias Hosh, 37 anyos, sa masobra 300 gramos sa suspected shabu na naglabot sa 2.3 million pesos. Nakuha man sa ila paghinakop ang duha ka kalibre 45 kag mga magazine kag bala. Sunod sa kapulisan, natala na ibaligya ang ginapatihan illegal nga droga sa norte nga bahin sang Negros Occidental. Initially, ang distribution na is Calatrava down to Escalante. At least na intercept na to, wala na mag-ato sa mga market nila. Natukiban man nga ginakabig high-value individual ang duha. Padayon pa nga ginahibalo kung sino kag diin ang source sa mga ini. Samtang hindi pa masiguro sa kapulisan kung konektado ang duha sa pagpangawat sa mall. Sige pa man ang tactical interrogation, kaya hindi na napapalan kung connected ba sila o hindi. Upod Geruel Banggoy, Aidin Pedraso. 1 Western Visayas. P-pop group nga Press Hit Play liwat nga nagbisita sa syudad sang Iloilo. Pagtibong sa Pinoy Pop ginadusos ang grupo. Ini ang gintutukan ni John Sala. Sa tinutuyo nga itibong ang K-pop sa Iloilo City, nagtipon sang damnag lang ang mga miyembro sa Iloilo K-pop Organization para sa ika-4 na nga Iloilo Korea Friendship Day sa syudad. 4 years ago, we started publicizing the event just for them to witness the beautiful friendship. Isa si Donna sa mga nagpakigbahin sa aktibidad. Sunod sa iya ang pagkahilig sini sa K-pop ang madamo sang maayong nga natuga sa iya kaugalingon. It's their music that inspired me, especially when I'm done or when I need some more inspiration. Guest performers aktibidad ang Pinoy pop group nga Press Hit Play. Nga apisar ang minadong ikaduwa ng ation nga nag-perform sa Iloilo City. Nagkakakibot sa gihapon sa warm welcome sa mga Ilonggo. Hi, we are Press Hit Play! We're very excited to be back here kasi nung unang punta namin dito, P-pop wasn't really that big that time. Pero ngayon, it's bigger na kaya excited kami na makita yung fans and of course yung P-pop crowd. Magluwas sa ila killer moves kag versatile vocals. Luyag sang grupo nga pinaagi sa ila talento. Mas matibong pagid ang P-pop o Pinoy pop kag mapakita ang potensyal sa mga Pinoy boy group. Nakakatuwa kasi finally nabibigyan na ng chance and opportunity yung mga ibang lahat ng mga groups and kasi dati sobrang limited ng resources and all. Maganda rin kasi hindi lang local yung nakakakilala sa P-pop kundi international. So nakakatuwa siya. Siyempre, wala man nagpaulihi ang grupo sa pagpasample sa ila latest hit nga Lampara. Kaya salamat na kilala kita, naghintay biglang dumating ka. Di na muli ako lalaban mag-isa. We have just recently released our latest single na Lampara, kaya sana pakinggan po nilang lahat. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, DOH-6 nagpanagtag na sang antigen kits kag insecticide kontra dengue sa mga probinsya sa Western Visayas. Samtang Philippine Red Cross Iloilo Chapter nagapanawagan sa pagdonar sang dugo. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Barangay Sambagharo, Iloilo City. Zen? Jared, wala untat ang pagsakas ng kaso sang dengue sa Western Visayas. Bangod sini, padayon ang dengue outbreak response monitoring sa Department of Health. Base sa 34th Morbidity Week nga report sang Department of Health Region 6, nagsaka na sa 42 ka mga individual ang ginbawian sang kabuhi sa Western Visayas bangod sa balatian nga dengue. Nagapangunang Iloilo nga may 20 na nga napatay, 8 sa Negros Occidental kag 5 sa Capiz. Nagdangat na sa 959 ka mga barangay sa Region 6 ang may clustering of cases bangod sang dengue. 20 diri ka lugar ang ginakabig hotspot barangays.
Yara naman sa 18,056 ang dengue cases, kag pasaka pa ang nakita nga trend. Nag-augment na ang DOH-6 ang dugang nga bulong kontra lamok kag dengue test kits sa mga probinsya. Last week lang no nag-umpisa naman ta distribute additional dengue NS1 kits of 5,590 kits no across Western Visayas, and we have already also distributed no starting last week 3,571 insecticide treated rolls. Samtang nagapanawagan naman ang Philippine Red Cross Iloilo sa publiko nga magdonar sang dugo agud masabat ang nagasaka nga demand sang dugo kadungan man sang pagsaka sang dengue cases. Hulyo sang nagsugod saka ang mga request para sa dugo. Sang Agosto, mas sobra 400 ka blood bags ang nahatag sa mga dengue patient. Mahimo makadonar sang dugo ang nagaedad 16 tubtub 60 anyos nga yara sa maayong kondisyon ang ikaayong lawas. Wala mga gaubo, gasipon, or may mga vices like nagapanigarilyo or may mga recent na mga tattoo sa lawas. Jared, sige-sige ang pag-coordinate sang DOH sa mga provincial kag city health offices agud ipadayon ang kampanya 5S kontra dengue. Ginapaaligmat man, ginapaalerto ang mga ginikana na nga bantayan ang warning signs ng dengue sa mga kabataan. Jared? Madam Muged nga salamat sa update. Kapuso Zen Kilantang Sasa. Patay ang isa ka manong pangisda nga taga Victoria City, Negros Occidental matapos ginpahayag, ginparakan sa tiro ang fishing boat nga ginasakyan sini sa Baybayon, sakop sang Bantayan, Cebu, Martes sang kagahon, August 3. Ginkumpirma mismo sa tag-iisang bangka sa PCG Northern Negros Occidental ang mga insidente. Nahibuluan nga may 5 pa kakaupdanan ang biktima sang ginparakan tiro sang wala pa matumod nga mga persona. Padayon nga ginibisigaran ang motibo sang krimen. Nag-check kami sa Amon Coast Guard counterpart sa sa Madrileos. That time I was able to contact the owner of the bangka and he confirmed to me that allegedly there was a shooting incident doon sa nag-transpired sa niya sa motor bangka. Sa iban pa nga balita, source ng smuggled kag peke nga sigarilyo nga nakasulod sa Iloilo, posible sindikato suno sa Regional Maritime Unit 6. Si John Sala nakatutok. Arestado sa ginpatigayon nga bypass operation ang duwa ka lalaki sa barangay Maribong, Lambunaw, Iloilo nga nagabaligya sang smuggled nga sigarilyo. Ginkasa sa Regional Maritime Unit 6 ang operasyon matapos ang madugay nga monitoring. Ang duwang gitaligar mga ahente kag kabahin sila ruta ang Lambunaw. Ginkilalang mga sospek nga alias Abdullah kag alias Elias nga mga taga Mindanao. Nakuha sa mga ini ang masobra 90 karim sang sigarilyo. Kaso nga paglapas sa Republic Act 10863 o Custom Modernization and Tariff Act ng ginpasaka sa duwa. Sandam naglang isa man kooperasyon ginpatigayon sang RMU 6 sa Banwa sang Igbaras sa diin duwaman ka mga persona ang nadakpan nga nagabaligya sang smuggled kag peke nga mga sigarilyo. Nagapati naman ang RMU 6 nga isa lang ang source sa mga persona nga nagkaladakpan. Partly siguro sir, business at the same time siguro sir, syndicated naman ti kay madako ni sa sir nga ginansya sir sang mga illegalista sir mo kay do dako ang diferensya sang price. Si Manong Joseph aminado nga sang una na biktima na sang peke nga sigarilyo. Gani subong wala nini nagabakal pa sa mga hindi sinikilala nga mga manugbaligya kundi sa suki lang sini nga sari-sari store. Hindi makasaw may dyan mga pait, may dyan mga parat nga mga sigarilyo mamla na no klay masabor na kundi mo mandan Delikado suno sa otoridad ang mga smuggled nga sigarilyo bangod wala ini nag-agi sa intsakto nga proseso. Sigarilyo sir biskan ano nga brand malaing gid man sa nagagamit sir. However niya sir, wag kita niya idea sir kung ano ni nga klase nga sigarilyo sir, wag tani kabalo kung ano niya ingredients kung ano niya sir paghimo. Nagapanawagan naman ang otoridad sa mga manugbaligya kag negosyante sa rehiyon nga ipaiwa ang pagbakal sa mga hindi lehitimo nga supplier o kung mga manugbaligya. Upo kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Animal Welfare Group mapasaka sang kaso batok sa ginapahayag nagpanghilo sa mga kuring sa isa ka universidad sa Iloilo City. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa.
Agud masanagan sa matuod nga natabo sa ginapahayag pagpanghilo sa mga kuring kun sa din 3 ang nasapuan nga patay sa main campus ng Western Institute of Technology. Plano sang Animal Welfare Group nga nakabaton sining impormasyon nga magpasaka sang formal nga reklamo batok sa institusyon. Sunod sa presidente sang organisasyon ginatun-an pa nila kaupod sa abogado kung saan ipasaka ang formal nga reklamo. Ginpahayag man sini nga may bastante nga pasilidad kag cages nga magamit sa pag-adoptar sa mga kuring. Inyang may kaangtanan sa pahayag sang presidente sang bulutuan nga wala ini nakabaton sang pagtanyag sang grupo nga mag-adoptar. Matagaan kasi sa mga customers, hindi na bala maliwat sa balang nagkakatapo nga muna kasi mga tagaan na sa proper investigation. Ginpadulungan liwat sang news team ang institusyon agud si Keron kung maresulta na ang ginpatigayon nilang investigasyon apang wala sa gihapon ng presidente. Gintugyan na sa Department of Environment and Natural Resources ang Visayan Tariktik Hornbill nga napatay matapos ginapahayag ginterador. Suno sa barangay kapitan sang Tigbalawa 1, ginputos ini sang plastic kag gin-freeze agud mapreserbar. Ang mga residente sa lugar tudluan naman sang DNR kung paano maproteheran ang endangered species. Ang plano sang DNR sa this coming Friday makantak sanda kang pulong-pulong idya para explain mapatag sa mga tao ang ang murang nga mga pispis endangered na para matudloan sila kung paano i-protect. Matandaan nga nakita ng pispis ang isa ka residente sa nabukid nga bahin sang Tigbalwa 2. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Exciting mga kapuso naton dira sa Banwas ng Isabela. Ululupod kita nga magselebrar sang Panuble Pista Nicolas Subong 2024. Sa Martes, September 10, mahiwaton nga kaon sa Pista Nicolas kag laro at bahaghari sa aga. Sa hapon naman, hiwaton ang Indak Sayaw. Alas 7 sa gabi, get ready sa kilig nga dala sa inyong paboritong Kapuso Stars sa aton Kapuso Fiesta. May dalang kalingawan, Sanday Radson Flores, Prince Carlos Anthony Rosaldo kag Sean Vesagas. Kita na kita sa Municipal Gazebo, Isabela Negros Occidental. Taay kita sininga September 10 as we come together for the Panuble Pista Nicolas. Nagpreparar kita sa nakalain-lain nga programa para gid sa tanan. A celebration of our faith, our devotion to our patron saint, and honoring our rich heritage. Vamos, Isabela! Mga puso, nakagawa na sa Park and Philippine Area of Responsibility ang Bagyo Enteng kay na sa kagahon apang magapadayon ang maulanan ng tiyempo sa pinakabahin sang Pilipinas. Mahina yung paghulag sang Bagyo Enteng kag sunod nga nagpadulong sa mainland China. Bangod ginabutong sini ang habagat, magapaulan gihapon sa pinakalugar ilabi na sa bangin sang Luzon. Sa datos naman sa Metro Weather, manubong chances ng ulan sa nakatundan nga bahin sa Visayas, magluwas na lang sa Antique pati man sa Aklan. Posible man ang ulan sa nabiling nga bahin sa Pungsod, ilabi na sa Luzon. Mga kapuso, temporaryong ginpasiraduhan sa tubungan LGU sa mga turista kag residente ang bato sumpit o kunang busay sa barangay Igtuble. Inibangod sa pagkalumos sa isa ka babae nga residente sa barangay Buyuan, Tigbawan, Iloilo sa busay kahapon. Sunod sa impormasyon, nagpadulong sa lugar ang 5 ka mag-abyan upod ang tour guide. Mapa-picture taking lang kuntani sa busay ang mga mag-abyan kag wala sang plano nga maligo. Nagsaka sa isa ka bato ang biktima apang nakadalinas bangod mabaskog ang daludos ng tubig na lumos ini. Naglabot sa 2 ka oras ang rescue operation tubtub nga nakuha ang lawas sa biktima. Magapagwa lang sa anunsyong LGU kung saan uliwat pagabuksan ang lugar sa mga bisita. Ginapabalugit naton yang aton niya pagsumpit subong is temporaryo nga gin-suspender nato ng pagbisita, no? Katriktuhan na muna natira. Apat ka oras nga wala nalabayan ang dalan sakop sa Barangay Gibon sa Nabasaklan. Halin alas 2, tubtob alas 6 kay inasang aga bangod sa nagluntad nga landslide. Suno sa MDRRMO, natipag ang duta halin sa bukid nga nagtabon sa porsyon sang dalan. Wala naman sang napilasan o nahalitan sa insidente. Nagdangat sa masobra 500,000 pesos ang balor sa suspected shabu nga nakuha sang kapulisan sa 3 ka high value target sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Subject sa operasyon si alias Pirot, 54 anyos, kag ang 2 sinika runners.
Ginatumod na ang ginakuhaan sa mga suspects ang ila supply. Dead on arrival sa ospital ang 42 anyos nga si alias Reg matapos ginpahayag na kuryente sang nakatandog sang live wire sa isa ka beach resort sa barangay Cabahog, Cadiz City. Suno sa kapulisan, antes pa man ang insidente, upod sang biktima ang iabyan kag himata nga nagainom-inom sa resort. Ginapahayag nga nauyatan sang biktima ang kudal nga nagaangot sa kuryente. Patay ang 63 anyos nga si alias Ed matapos ginpahayag na lumos samtang nagapaligo sa baybay sa barangay Enclaro sa Binalbagan. Suno sa kapulisan, alas 8 sang aga sang ulihing nga nakitaan nga nagapaligo sa dagat ang biktima. Nakita na lang ang lawas sini nga nagalutaw-lutaw malapit sa lugar. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, nangin kabahin ang pila ka universidad sa Western Visayas sa pagbalay sa pinakadakong nga pwersa para pakigbatuan ang isa sa pinakadelikado nga pamahog subong ang paglaptas ng fake news. Nangin kabahin sang 59 ka media kag academic institutions nga nagsabat sa panawagan sa GMA Network agod maghugpong sa away kontra fake news ang University of St. La Salle sa Bacolod, University of San Agustin sa Iloilo City, kag University of the Philippines, Visayas. Ang mga nagpakigbahin sa kampanya ang nagperma sa kasugtanan nga ginpangunahan sa mga opisyal sa GMA Network Incorporated. Ang kahiwatan na nangin espesyal man bangod na tuon ini sa National Press Freedom Day. Papuso, 3 days na lang antes ang opening sang NCAA Season 100. Ginhanda na ang release sang theme songs ni nga Own the Future nga kantahon naman sang rising P-pop girl group nga G22. Nakatutok Desor Dales. This is our league, this is our moment. Sunugani sa lyrics. This is our league, this is our moment. Sa puso mo, sky is the limit. Wala sa ang katapusan ang potensyal sa mga student athlete nga kabahin sa bagong theme song sa 100th season sa National Collegiate Athletic Association of NCAA. Ang Own the Future ginkanta sa fastest rising P-pop girl group nga G22. Handom kuno sang kanta nga makahatag sa inspirasyon sa mga kabataan. Gusto namin malaman ng mga tao, especially young people, na the sky is the limit. Kaya nila lahat ng mga pangarap nila to keep dreaming and believe in yourself. And syempre, stay humble, but believe in yourself and be proud of yourself. Bangod mga fanman sa collegiate sports, dream come true para sa girl group ang maging singers ng bagong theme song. Well, first of all, we're so grateful for this opportunity kasi growing up, we would watch NCAA, di ba? Support different schools, support their own teams, and na makabilang po sa kakanta ng theme song. It's such a surreal moment for us. Definitely another one for the books for G22. Bantayan ang G22 sa pinaka-venue kung saring kantahon nila sang live ang Own the Future. Lakip na sa opening sa NCAA Season 100 sa September 7, 2024. Opo, kakantahin po namin siya sa NCAA. Finally, mapaperform po namin siya live din sa lahat, sa mga arena po yan. And also, thank you so much po talaga for this opportunity. Tess or Dallas, One Western Visayas. Punong barangay sang Barangay Yulo Drive, Arevalo, gin-suspend bangod wala nakapasa sang financial report sang 2019. Kalabanan sa mga barangay may problema sa pagpasa sang financial reports sunod sa DILG Iloilo City. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Suspendido sang isa ka bulan kag isa ka adlaw ang punong barangay sang Barangay Yulo Drive Arevalo nga si Geraldine Tumbukon matapos ginserbihan sang order sang DILG Iloilo City sang Agosto 9 subong nga tuig bangod sa simple misconduct. Ginapamulta naman ang anay treasurer sang barangay nga si Carmela Mary Jean Dotimas sang isa ka bulan nga sweldo sini sa mga kaso. Pamilya ni Dotimas ang nagbaton sang order bangod wala ini sa ila puluyan.
Sunod sa DILG Iloilo City, ang kaso ang ginpasaka sa Komisyon ng Audit bangod wala makapasa ang mga natungdan sang financial reports sang 2019. I think mga 7 or 8 months na reports nila for mga transactions, financial transactions last 2019, wala nila na-submit. So, I think kinpatawag man na sila siguro sa COA, just don't know what happened. Kaya that time wala pa ko diri mo. Wala si Tumbukon sa ilapuloyan sang ginkaduan sang news team para makuha ang iyabahin. Ginatinguan man sang news team nga makuha ang bahin ni Dutimas. Ginako dilim nga kalabanan sa mga barangay ang may problema sa pagsumiter sang ila financial reports. Sa karon, plano sang DILG nga mabuligan ang mga barangay sa pagpreparar sang ila mga dokumento. Actually, nakaistorya na kami ni Kap Irene. I-finalize na naman siguro kay Mayor kung paano mabuligan ang barangay nga ang documents ba na ma-prepare. Upod kay Marvin Lauderes, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Nagdangat sa 129 katawo ang napatay samtang tuyo nga magpalagyo sa Central Makala Prison sa Kinshasa, ang kapital sang Democratic Republic of Congo. Kadaman sa nagkalamatay ang naipit sa nagluntad nga stampede, samtang ang iban ang ginpangluthang sa mga gwardya kag soldado nga tuyo nga punggan ang pagpalagyo sa mga ini. May sunog man nga nagluntad sa mga pasilidad nga nagapekto sa administrative building, sa food depot kag sa ospital. 59 man katawo ang ginreport nga nasamaran sa insidente. 11 katawang napatay matapos maaksidente ang isa ka bus sa Shandong Province sa China. Ang bus ang ginapahayag nagapasakay sa mga pasahero sang nadulaan sang kontrol ang driver sini. 13 pagid ang nasamaran sa aksidente. Ang driver ang yara na sa kustodiya sang otoridad samtang ginaimbestigaran ang hitabo. Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa aton mga puso, diri sa Western Visayas, nagsubong man. Sa aton mga puso abroad, madamo ginasalamat sa pagtutok. Ako si Adrian Prieto. Kapuso, mag-isa kita kagibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Jethro Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas tangkad nga pagserbisyo sa pungsod.